wala kang ipon. Gusto mong mag-ipon pero nahihirapan kang mag-umpisa? Pues ituturo ko sa iyo yung paraan kung paano ako nakapag-ipon. Kaya stay tuned. Narito ka sa aking video ngayon dahil malamang nagbabala ka na mag-ipon pero hindi mo alam kung paano mag-uumpisa, tama? At nagkataon na pakalat-kalat ang video ko na ito kaya binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na panoorin ito. Marahil patagal ka nang may ninanais na bilhin na isang bagay na medyo may kamahalan. Motor? Sasakyan ba ito? iPhone 20 kahit wala pa naman talaga ng model na ito. Siguro gusto mong magkaroon ng sariling bahay at lupa, engranding bakasyon kasama ang pamilya, o gusto mong magkaroon ng kapital sa binabalak mong negosyo, o siguro gusto mo lang magpa-impress kay crush kaya ka nag-iipon para may date siya sa isang mamahaling restaurant, o talagang gusto mo lang mag-ipon dahil naniniwala ka sa kasabihang kapag may sinuksok may madudukot. Kung ano pa man ang dahilan mo, I won't judge you. Hindi masama ang mangarap, kaya andito na ang ilang tips ko na makakatulong sa iyo kung paano ka makakapag-ipon. Disclaimer lang, hindi po ako financial advisor. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga techniques na talaga namang nakatulong sa akin nung ako'y nag-uumpisa pang mag-ipon. Tara! Number 1, maghanap ka ng trabaho pagkakitaan. Ngayon na, ang unang tip ko na ito ay obviously para sa mga taong may mga pangarap pero hindi wala pang naumpisang hakbang ni kahit isa. Well, I'm sorry to tell you na lahat ng pangarap ay nag-uumpisa sa pagkilos at paggawa. Hindi dadapo ng kusa ang pera sa iyong mga palad, kaibigan. Kailangan mong magbigay ng iyong kakayahan, talento at oras sa mga taong may kakayahan sa iyong magbigay ng perang ninanais mo. Pare ka ding gumawa ng produkto, magbigay ng isang serbisyo na maaari mong ibenta na sa tingin mo ay makakatulong sa ibang tao kapalit ng kanilang pera. Halimbawa nito ay pagtitinda, pagkukumpuni ng mga sirang appliances, pagpipinta at marami pa. In the first place, wala namang mangyayari kung maghapon ka lang tatamboy at tutunga nga, di ba? Kaya bumangon ka na at mag-umpisang maghanap ng pagkakakitaan para maumpisan mo na yung ipon journey mo sa lalong madaling panahon. Mas maaga ay mas maganda. Ika nga, walang mas magandang pagkakataon upang umpisahan ang isang layunin kundi ngayon. Basta alalahanin mo lang na dapat ay sa marangal manggagaling ang kikitain mong pera at hindi sa panloloko. Number 2, bayaran mo pinagkakautangan mo. Okay, since na kumikita ka na, much better kung uunahin mo munang bayaran yung mga pinagkakautangan mo. Akala ko ba pag-iipon yung ituturo mo? Bakit gusto mong unahin ko munang bayaran yung mga pinagkakautangan ko? Ganito kasi yan, may tenga ang lupa at may pakbak ang balita, ika nga. Once malaman ang pinagkakautangan mo na kumikita ka na ng pera, malamang sa malamang ay kukulitin ka na nito na magbayad sa kanya. Which is sama namang gawin dahil kung hindi, mawawala ka sa focus at sa goal na ninanais mo. Sabi nga sa Kawikaan chapter 22 verse 7, ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Alipin ganyan sa sense na pinahihirapan nito ang kalooban at isipan mo dahil sa nakabinbin mong obligasyon sa kanya. Sa sarili kong pananaw, ang pangungutang at sadyang hindi pagbabayad ay maihahalin tulad ko sa isang pagnanakaw at panloloko. Kaya bayaran mo na kaagad ang pinagkakautangan mo once na kumita ka na. Give back the good favor na minsan nilang pinagkaloob sa'yo noong mga panahong nangangailangan ka pa. Okay? Number 3, gumawa ng financial goal. Napaka-importante ng tip ko na ito dahil ang goal mo ang magsisilbing destinasyon mo. Kung tamang landas ba ang tinatahak mo o kung gaano ka pa kalayo o kalapit sa ipon journey mo. Matutulungan ka din ito na maging focus sa pag-iipon mo. At higit sa lahat, ang goal mo ang siyang magsisilbing motibasyon mo kung bakit mo ginagawa ang pag-iipon. Marami na kasing sumubok na mag-ipon ngunit sa kalaunan ay nauudlot lamang ito. Once na distract sila ng mga luho o mga bagay na kailangang pagkagastusan, ngunit wala naman talagang koneksyon sa nauna nilang financial goal. Mga halimbawa nito ay biglang yaya ni friend na gumala at kumain sa labas. Pagbili ng mga sale items kahit na hindi mo naman ito kailangan. Pagsunod sa mga uso at trend na damit na sa totoo lang hindi mo naman talaga kailangan dahil sa sobrang ng daming nakatambak sa iyong aparador, kakabili mo ng mga ito dahil na hype ka lang talaga. It's like executing something without planning. Kaya ang ending, you are bound to fail. Kaya importante talaga ang pagkakaroon ng financial goal sa pag-iipon. Kumbaga, ang goal mo ang siyang magsisilbing finish line at trophy para mas lalo kang ma-motivate. Number 4, patutong mag-budget. Kung nais mo talagang mag-ipon ay dapat isa rin ito sa mga dapat na pinag-aaralan mo, ang pagbabudget. Sa pagbabudget kasi, dito mo malalaman kung ilang porsyento ng kita mo ang dapat mong itabi at pagkano din dito ang dapat pulang gastusin. Sa pagbabudget din ay matututo kang maging disiplinado sa paghawak sa iyong kaperahan. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig magbalak mag-ipon pero kapag dumating na ang sahod o ang iyong kita, hirap na hirap kang magtabi dahil feeling mo ay kapos
na kapos ang hawak mong pera. Kaya ang ending, wala ka pa rin naitabi. Nasanay kasi tayo o naituro sa atin yung prinsipyong pag dumating na yung pera, unahin mo na yung mga bayarin at mga gastusin. At yung natira, yun lamang ang iipunin. Which is mali, maling-mali. Kapag wala kasi tayong budget plan, ang tendency niyan, gastos lang tayo ng gastos. Without noticing na lumalagpas na pala tayo sa takdalang na dapat nating gastusin. Kung mapansin mo man, kapos ka na or much worse, wala nang natira sa'yo. Number 5, income minus savings equals expense. Kasama lang talaga to ng pagbabudget, pero binukod ko siya para mas ma-emphasize. Counterpart ito ng maling technique sa pag-iipon na income minus expense equals savings. Dito ay bago mo pang gastusin ang sahod mo, ay dapat ay may plano ka na kung magkano ang itatabi mo bilang iyong savings. At yung matitira ay siyang dapat mong pagkasyahin sa iyong mga gastusin. Sobrang effective dito dahil dito siguradong may maitatabi ka para sa iyong future. Dito ay mahasa rin ang iyong disiplina sa paghawak ng pera. Kung nangangamba ka man na baka wala nang matira, na panggastos mo once na unahin mo ang iyong ipon, ay maaari kang mag-umpisa kahit na sa maliit na halaga. Halimbawa ay sumahod ka ng 10,000 sa isang buwan. Tabi mo na at least 1,000 at yung natitirang 9,000 ay siyang pagkasyahin mo bilang iyong panggastos. Maaring mas maliit pa rito o mas malaki pa ang kaya mong itabi. Depende na sa iyan. Iba-iba kasi tayo ng goal at sitwasyon. Kaya feel free kung saan ka mas komportable na halaga na kaya mong itabi. Huwag mo munang isipin yung laki o liit ng halaga ng iyong naitatabi. Ang mahalaga ay maumpisahan mo na yung plano mong pag-ipon. Iwasan mo ang dahilang sa susunod na sahod na lang ako mag-uumpisa. Dahil trust me, yung kakasaka-saka mo at mamaya mo ay siguradong hindi at never ang ibig sabihin yan. Huwag mong antayin yung perfect timing dahil ang totoong perfect time ay ngayon. Number 6, live below your means or magtipid. Simple lang naman ang ibig sabihin ng tip ko na ito. Huwag kang gumastos higit sa iyong kinikita. Ito talagang sakit nating mga Pilipino. Mahilig tayong gumastos higit sa ating kinikita. Totoo. Gusto niyo ng pruweba? Di ba kapag binyag or birthday ni Junior, anong kadalasang senaryo? Mangungutang. Kapag may bagong labas na cellphone, anong kadalasang senaryo? Iuutang. Kapag nagkayaan na lumabas ng barkada kahit na wala kang panggastos, pero dahil pinipilit kanila na sumama, mangungutang. Kapag dumaan ang kilala mong Bombay, mangungutang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa ating mga Pinoy ay walang ipon at yung iba ay masahol pa sa wala. Dahil ang totoo ay negative pa sila dahil sa kanilang mga utang. Ugali na kasi ng karamihan sa atin na kapag may ginusto tayo na isang bagay, ang gusto natin instant agad, nandyan agad. Kahit na ang totoo ay hindi pa naman talaga natin afford ito. Upang makaipon ka ng mabilis, live below your means. Pagtipid, gumastos ka lang nang hindi lalagpas sa iyong kinikita. Pag-aralan mong matutunan yung prinsipyong delayed gratification or isasantabi mo muna yung mga luho or distraction sa iyong ipon journey dahil alam mo na mas malaki ang naghihintay na reward sa iyo sa dulo kapag inuna mo ang pagsasakripisyo. May kasabihan nga, mas matamis ang tagumpay kapag pinaghihirapan. Number 7, gumawa ka ng emergency fund. Okay, ngayon kumikita ka na. Nabayaran mo na din yung mga pinagkakautangan mo. Ready mo nang i-allocate yung mga kaperahan mo. May nakalaan ka na para sa iyong ipon. Ready ka na talaga sa goal mo na mag-ipon. Pero may isa ka pang dapat i-consider or paglaanan ng sobra mong pera bago mo ito tuluyang lagay sa iyong ipon. Ito yung emergency fund. Ano ba naman yan? Ang dami ko naman dapat na unahin bago yung actual na pag-ipon. Please hear me out first. Alam ko excited ka na mag-ipon. Pero tatanungin muna kita. Alam mo ba yung exact na araw kung kailan uulan? Alam mo ba kung kailan magkakaroon ng kalamidad? Alam mo ba kung kailan may tutulo sa bubungan mo? Alam mo ba kung kailan ka magkakasakit? Alam mo ba kung kailan magkakasakit ang isa sa miyembro ng pamilya mo? Na-anticipate po ba na magkakaroon ng pandemic? Kung honest ka sa sarili mo, alam mong sagot sa mga tanong ko. Hindi, di ba? So paano na lang kung nag-iipon ka? Sabihin na natin para sa pangarap mong bahay. Then suddenly, tinamaan ka ng isa sa mga binigay kong halimbawa. Saan mo kukunin yung panggastos mo sa mga ito? Diyan pumapasok ang emergency fund. Ang emergency fund ang siyang nagsisilbing pinaka-backup fund mo sa mga event na hindi mo inaasahan. Para itong power bank ng cellphone mo na kapag nalobat ka, ay may nakaredy ng supply ng battery. Parang langgam na nag-iimbak ng pagkain kapag maganda ang panahon. Para just in case na umulan at hindi sila makalabas upang makahanap ng kanilang pagkain, ay may nakaimbak na sa kanilang taguan. Ganito rin ang prinsipyo ng emergency fund. Naglalaan ka nito para kung sakaling may dumating sa iyo na kalamidad ng buhay, at least hindi ka maungutang or hindi mo magagalaw yung ipon mo. Marami ang hindi nakaka-appreciate ng prinsipyong ito. Dahil ang dahilan ng karamihan, masama daw ang nagtatabi ng pera ng sadya sa mga hindi magandang event like sakit or disgrasya. Dahil mas lalo mo raw ina-attract yung mga ganitong pangyayari sa buhay mo kapag ginagawa mo ito. Which is maling dahilan. Dahil sa ayaw mo sa gusto, magkakasakit at magkakasakit
magkakasakit ka. Ayaw mo man sa gusto, uulan at uulan pa rin. Ayaw mo man sa gusto, tatanda ka pa rin. Kung yung mga mayaman nga na maraming pera, nagkakasakit pa rin, tayo pa kaya? Well, advantage na nilang pagiging mayaman dahil afford nila ang hospital. Pero paano na lang tayo na sabihin nating hindi naman katulad nila tapos wala ka pang naitabi? Paano ka na lang sa mga ganitong panahon, di ba? Kung tatanungin mo ko kung magkano ang dapat mong ilaan sa iyong emergency fund, maglaan ka ng 3 to 6 months worth of your monthly salary or income. For example, kung sumasahod ka ng 5,000 a month kung isa kang empleyado, 15,000 or 30,000 ang dapat na emergency fund mo. Pero sa sarili kong pananaw, mas malaki, mas maganda. Depende na lang yan sa level ng kaparaningan mo. Iniwas ka na nito sa posibleng pangungutang, hindi mo pa nagalaw ang ipon mo. Kaya please, wag mo itong ignore dahil sabihin na natin hindi naman talaga ito magpapayaman sa'yo. Pero maiiwas ka nito sa napakalaking problema at stress in the future kapag meron kang emergency fund. Number 8, maging disiplinado at consistent. Lahat ng bagay mahirap talaga sa umpisa. Sa katunayan, marami ang hindi nagtagumpay sa mga pinaplano nilang gawin sa buhay dahil agad sumuko nung nakaranas ng hirap sa kanilang mga ginagawa. Tulad ng pag-iipon, madali lamang magdesisyon sa ating mga sarili na mayroon tayong nais baguhin sa ating mga buhay. Ngunit mahirap ang maging consistent at disiplinado. Maraming magiging balakid at pagsubok along the way. Kaya dapat buo ang iyong loob at handa ka na natalikuran ang mga pangit na habit na iyong nakasanayan at palitan ito ng mga good habit na makakatulong sa iyo upang umasenso. Matuto ka din na iwalay ang iyong emosyon sa pagdesisyon sa buhay, lalo na sa iyong kaperahan. Huwag basta-bastang magdedesisyon base lamang sa iyong nararamdaman. Halimbawa, marami sa ating nagiging galante kapag masaya ang pakiramdam. Marami din sa atin ang nagiging careless sa paggastos kapag masama ang loob. Kung mababasa ka ninyo yung passage sa Biblia sa Mateo chapter 14 verse 6 onwards, kaarawan ni Haring Herodes noon at sumayaw ang kanyang anak na babae sa harapan ng mga bisita. Parang intermission number ba? Then sa sobrang saya ng hari, sumumpa ito sa kanyang anak na lahat na kanyang hihilingin ay kanyang tutuparin. Pero hindi na-expect ng hari na ulo pala ni John the Baptist na nakalagay sa plato ang gusto ng dalaga. Malungkot man pero dahil siyang hari at siya ay sumumpa ay wala siyang nagawa kundi ibigay ang kahilingan ng anak. Basahin nyo na lang yung buong detalye sa Biblia. See? Kung paano nakakorap ng emosyon ng ating mga desisyon. Ang pinupunto ko lamang ay once na magdesisyon ka na mag-ipon, ay may mga panahon na feeling mo hindi mo naman talaga kailangan mag-ipon. Lalo na kung nasa gitna ka ng isang masayang sitwasyon at kailangan mong gumastos. May mga panahon din na gusto mong pumupit dito dahil feeling mo lang, trip mo lang. Kaya be reasonable bago ka magdesisyon. Kumalma pansamantala, isipin ang naunang goal mo. Isaalang-alang yung mga tanong na para saan at para kanino ka nga ba nag-iipon. Magdasal, tumingin ng talino sa Diyos upang mapagtagumpayan mo ang iyong mga ginagawa. Sana nakatulong itong mga sinabi ko para sa iyong ipon journey. Ikaw ba? Anong reason mo bakit ka nag-iipon or mag-iipon? I-comment mo na yan sa baba. Kung nagustuhan mo ang aking video at kung sa tingin mo ay may kakilala ka na kailangan ng ganitong payo, please paki-like and i-share mo na rin. Paki-subscribe mo na rin ang aking channel at paki-follow na rin ako sa aking Facebook page. I wish you all the best sa iyong pag-ipon. Alam ko kaya mo yan at makukuha mo rin ang mga goal mo sa buhay. God bless.